Guys, kung mapapansin nyo, this is family talaga, guys, no? Family ties. Feeling ko, guys, nagkakaroon din ng second chances sa relationship nyo ng family, no? Hindi lang sa mga specific person, mga kapiksi. So, una, pwedeng nagkakaroon kayo ng second chance sa relationship with your partner or specific person kasi nga, maaaring merong magkaroon ng reconciliation, guys. Yung iba naman sa inyo, guys, talagang swerte kayo sa family nyo, mga kapiksi, okay? So, nandun talaga yung harmonious na relationship sa loob ng tahanan. Kung merong mga pag-aaway or mga misunderstanding, miscommunication, kasi sometimes, di ba, may mga pamilya na ganon, hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinoy Pixie tayo. Ang pamagat ng episode natin for tonight is first half kapalaran para ngayong July 1 to 15 mga kapiksi para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Unahin natin tong deck na to, guys. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo or yung mga paparating sa inyo, guys, ngayong July 1 to 15. By the way, mga kapiksi, sa mga naghahanap ng mga pampaswerte na lucky charms, lucky bracelet, may mga items na makikita kayo sa description box nitong video. Check nyo na lang yung mga items doon, mga kapiksi. So, napaka-positive na mga mensahe sa inyo, guys, no? Or yung mga paparating sa inyo, guys, ngayong July 1 to 15. So, unang-una, meron tayong harmonious relationship, mga kapiksi, sa loob ng tahanan, guys, no? Nararamdaman natin yung TLC na tinatawag tender love and care, mga kapiksi, pagmamahal, suporta sa isa't isa, yung nagdadamayan sa isa't isa, mga kapiksi. For some of you, pwedeng mga first time parents din, no? Yung iba sa inyo, mga kapiksi, yung mga tipong bago-bago pa lang nagsisimula ng pamilya, guys, no? And yung tahanan nyo, excuse me, sorry, yung tahanan nyo talaga namang punong-puno ng pag-ibig and pagmamahalan, guys, okay? So, i-mind nyo na yung harmonious na relationship na yan sa loob ng tahanan, mga kapiksi. And then, ito naman ay energy ng success, pag-success, tagumpay, triumph, victory, achievements, mga kapiksi. So, for some of you, maaaring may mga ma-achieve kayo ng mga specific goals or mga desires, guys, especially ngayon, no, diba? Nasa, ano na tayo, guys, officially, second quarter na, no? Third quarter, second half, no? Second half ng 2025. So, July to December tayo, mga kapiksi. Sorry. So, for some of you guys, kung may mga sinet kayo, no, ng mga goals, ng mga desires nyo, sa buhay nyo, mga kapiksi, pwedeng unti-unti nyo na siyang na-achieve, unti-unti nyo na siyang nararamdaman, mga kapiksi. So, persist lang, guys. Meron pa tayong 6 months na natitira para ngayon, 2025. It's never too late, mga kapiksi, para i-pursue nyo yung mga pangarap nyo sa buhay, guys. Okay? And then, for some of you guys, no, it's either mag-coach kayo or kayo yung manghingi ng coach, manghingi ng advice, mga kapiksi, no? So, yung iba sa inyo, pwedeng kailangan ng tulong ng mga mentors, ng mga trainers, ng mga guro, no? Pwede rin sa mga online, ganyan, mga video courses, online courses, para matuto kayo. Yung iba naman, parang kayo mismo yung share or nagtuturo ng inyong knowledge sa ibang tao. But regardless, mga kapiksi, meron tayo nakikitang ganitong energy, guys. Until now, no, nag-invest pa rin ako sa mga online courses, mga kapiksi, kasi malaki yung naitutulong. Specialized kasi yun, guys, no, yung mga online courses. Kapag nag-enroll kayo sa mga ganon, talagang based on experiences sila. So, mas marami kayo talagang matututunan. Pero, syempre, kanya-kanya kayo ng peg sa buhay, guys, no? So, dito sa ating channel, may mga courses tayo, mga kapiksi, no? So, tingnan natin tong energy nyo and panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi?
Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat na gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex, revise breakup. So sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So Aquarius guys, kayo in-represent ng Queen of Swords, mga kapixie. Latag natin yung spread nyo guys. And again no, sa mga naghahanap guys ng mga pampaswerte na lucky charms, lucky bracelet, may mga items na makikita kayo sa description box guys. Check nyo lang yung mga items doon. Pwede nyo na i-check out kung gusto nyo, mga kapixie. So eto guys, this is both negative and positive mga kapixie. Pero mas marami pa rin yung positive guys, huwag kayong mag-alala. Meron ditong presence ng earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo, at saka water signs, Cancer, Pisces, Scorpio. So for some of you guys, maaring you may be dealing with people na may ganyang signs, mga kapixie, or pwedeng may ganyan din kayo sa inyong natal chart. Ito guys, yung nakikita natin at the center of your spread is mga toxic, no? I'm sensing na this is more of like a toxic na tao mga kapixie, na parang this person is like manipulating you, parang inaabuso kayo guys, no? For some, although hindi naman lahat, mga kapixie, pwedeng sa trabaho. I'm sensing more of like parang emotional abuse mga kapixie, or verbal abuse, lalo na kung sa trabaho guys, no? Meron kasi ibang mga amo, mga boss na grabe silang magsalita, no? Na parang pag nagsalita sila, akala nila sila na yung pinakamataas sa buong mundo, na parang hindi nila iniisip na tao din yung kanilang mga empleyado. So for some of you guys, parang gano'n, no? Parang you are dealing with somebody na medyo inaabuso kayo verbally. And syempre, iba yung impact niyan guys sa emotions, diba? At saka sa isip, mga kapixie. So wag nyo na lang, tsaka parang ito maano to, madaling mag-init yung ulo nitong person na to, maiksi ang pasensya. Wala kang problema, hindi mo yun problema, it's his or her problem, mga kapixie. So kailangan mong habaan yung PC mo dito sa tao na to guys. Pero kung may chance naman kayo, lalo na kung nahihirapan na kayo guys, kung may chance naman kayo na lumipat ng ibang trabaho or maghanap ng ibang trabaho sa ibang lugar, gawin nyo para hindi na kayo masyadong ma-stress dito sa person na to, kasi masyado itong toxic mga kapixie. Pero yun yung susi guys, na huwag nyo masyadong pakinggan, kasi it's not about you, it's about this person, mga kapixie. Okay? Alright. And then ito naman guys, no, meron tayo energy ng swerte guys, especially sa love, no? Although titingnan natin mamaya kung meron din kayo swerte sa pera mga kapixie, pero parang may mahahanap kayong swerte guys. Unahin ko muna tong sa love guys. So this is lucky in love, kagaya nga nung sabi ko sa inyo, mga kapixie, no? Sa family, harmonious yung relationship. Mga kapixie, sa yung lover, very harmonious din yung relationship nyo guys. Talagang parang feeling nyo sinuswerte kayo din sa person mo right now, kapixie. Okay, parang feeling mo ang swerte-swerte mo dyan sa person mo na yan guys. Okay, and for some of you guys, nakikita rin natin na maaari may magbalik from your past. So yun, syempre hindi ko alam kung matutuwa kayo doon kasi merong iba sa atin, di ba, ayaw na natin bumalik yung mga ex natin, pero for some of you, maaring may magbalik, may makipag-reconcile na ex, mga kapixie. So pwedeng makipagbati ito sa inyo guys. And yeah, so depende rin sa inyo kung tatanggapin nyo or hindi. Pero so far guys, nakikita natin yung pagiging swerte nyo sa relationship guys. Okay, so i-mind nyo na yan. Mind, harmonious relationship, reconciliation, no? For some of you, maaring makilala nyo rin yung inyong divine match, mga kapixie. Ito more on love pa tong lumalabas guys, no?
Pero maaari nyo makilala yung inyong divine match, mga kapiksi, or kung meron na kayong partner o specific person, maaring siya na yung divine match nyo. Yes, guys, no? So, ito talaga, sorry, this is not a love reading, pero more on love energy yung na-pick up natin. Guys, kung mapapansin nyo, this is family talaga, guys, no? Family ties. Feeling ko, guys, nagkakaroon din ng second chances sa relationship nyo ng family, no? Hindi lang sa mga specific person, mga kapiksi. So, una, pwedeng nagkakaroon kayo ng second chance sa relationship with your partner or specific person kasi nga, maaaring merong magkaroon ng reconciliation, guys. Yung iba naman sa inyo, guys, talagang swerte kayo sa family nyo, mga kapiksi, okay? So, nandun talaga yung harmonious na relationship sa loob ng tahanan. Kung merong mga pag-aaway or mga misunderstanding, miscommunication, kasi sometimes, di ba, may mga pamilya na ganon, nagkakaroon ng mga issues, nagkakaaway-away, mga magkakabatid, ganyan. Pwedeng na-fix din yung mga issues nyo, mga kapiksi, na-resolve, and mas na, parang nabibigyan ng chance na mag-bonding ulit kayo, ma-rekindle yung mga relationship nyo, mga kapiksi. And that's the best feeling ever, no? Kasi syempre, pamilya natin yan, walang ibang makakatalo sa pamilya, guys, no? So, at saka yung, parang yung swerte nyo, guys, is nasa loob din ng family nyo. So, parang nandito yung nagtutulungan, nagsusuportahan, para umundad at umasenso yung inyong pamumuhay, mga kapiksi. Okay? So, yun yung nakita nating energy, guys, more on relationship, especially sa loob talaga ng family. So, i-mind nyo na yan, guys. Mind, swerte sa pamilya, swerte sa pag-ibig, swerte sa love, okay? So, i-mind nyo na yan, guys, sa comment section. Bunot lang tayo ng, comment down below, Aquarius, no? If feeling nyo naka-resonate kayo. Bunot tayo ng isa pang card para sa inyong additional na mensahe, guys. Meron tayong obsession dito. Release the chains of thought and free your mind. So, wag tayong masyadong ma-obsess, guys, sa isang tao, sa isang bagay, sa isang sitwasyon. Let us free your mind. Kapag na-obsess kayo, mga kapiksi, you're coming from lack, from the energy of lack, no? Ibig sabihin, pag obsess kayo, gustong-gusto nyo makuha, gustong-gusto nyo makamtan, and that is coming from the energy of lack. Ibig sabihin, kaya mo siya gustong-gusto kasi wala siya sa'yo, diba? Kasi kung nasa iyo siya, hindi ka na ma-obsess, 'di ba? So, ganun lang 'yon. So, this is a very negative message. So, parang wag kayo masyadong ma-obsess, mga kapiksi. Let it come naturally to you, mga kapiksi, and you have to free your mind para ano siya, pumasok ng malaya sa inyo, sa inyong buhay, kumbaga, mga kapiksi. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below, Aquarius, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, mga kapiksi, and i-mind nyo na tong harmonious na relationship na to, guys. For more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.